Ito, kakagawa ko lang to ng last summer, itong kulungan ko. Initially, nag-start din ako dun sa malit na kulungan. So, nag-decide ako Asan ang bahay mo, Doc? Dun po sa highway. Ito, bukirin namin. Bukirin nyo? Oo. Mga kapatid ko yung mga may bahay dyan. Oh, I see. So, ni-utilize to Hopefully, ang nagiging problem pa natin pag nag-livestock racing, hopefully hindi magreklamo yung neighbors. Oo. So kami naman so far, maluwang naman tong and at the same time tong kapit lote, mahilig din sa alaga, nagkataon. So most likely hindi ako magkakaproblema dahil pareho kaming hilig. May alaga. Ayan. So kasama pa rin si Doc Roland Arsiga. Yes, sir, andito pa rin tayo sa Concepcion, Tarlac. This time naman, ipapakita ni Doc yung kanyang mga alaga. Ayan. Ito na, kanina kay SB Calvin ay ongoing yung parang upgrading niya, step 1. Ito na, step 2, 3. Nasa na tayo? Nasa upgraded na to. And may ilan na rin na purebred, Sir Buddy. Ayan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, ito yung difference actually ng mga upgraded, malalaki na. So, yung native natin na nag-average ng around mga 15-18 kilos, ito nasa 30 kilos na tayo. So, meron na tayong dyan, F2, F4. So, ibig sabihin, ang pag-upgrade kasi it takes 1 year. From native, gumamit ka ng purebred na buck. Syempre, papatandain mo pa yung hopefully, ang nalalabas mo, puro babae. So, definitely, yung mga babaeng naging anak nun, isasalang na naman sa purebred. So, magiging na yon. So, F3 na. So, every upgrading, taon ang hinihintay natin. So, tiyagaan lang din. Ako, nag-start ako way back 2017. Sabi ko, yung first loan ko, kasi pag sa government, after a year, pwede ka na mag-loan sa land bank. So, yung first loan ko, pinuhunan ko lahat sa pagkakambing. Wow. Initially, ako, dahil normally, natural na sa akin yung pagkahilig. Initially, hindi ko pa iniisip na for someday, kikita ako. So, hobby lang. Gusto mo lang talaga. Padami ng padami, kada makabenta ako, magbibili ng, may mga ilan na ako na purebred. So, upgrade lang tayo. So, ito Doc, talagang nagpaparami ka pa rin. Wala ka pang binibenta? Meron na tayong like itong mga dumalaga. So, pang-out ko na to eventually. Okay. So, ito na yung mga F2, F3 natin. Gaganda na, Oo. Nasa lang yan, Sir Buddy? Nasa around 4 to 6 months. Halo-halo na sila. So, puro mga dumalaga. Then, yung mga buck natin, actually, madaming kumukuha. Yung mga gusto mag-upgrade. Mabilis yan. Oo. Advantage talaga ang pagiging vet. Advantage in the sense, naobserbahan namin kagad kung ano yung nagiging problema sa mga hindi siya dumadating natin. Doon sa malala. Oo. Kasi, normally, sabi ko nga, ang farmer, dapat kilalanin lahat ng mga alaga nyo. May kanya-kanyang karakteristik. Per head, dapat kilala mo siya. Kilala mo siya. Pag may nag-iba doon, kunwari dati siyang umaga, sumasalubong na sa iyo, humihingi ng pagkain, biglang isang umaga, nasa isang tabi lang,
may problema na yon. So immediately, sabi ko sa kanila, i-report nyo sa akin para magawan pa ng magamot natin, magawan natin, maagapan. Kapag late na kasi, ako very frank naman ako sa mga farmer natin. Pag sa tingin ko naman na hindi na talaga uubra, sasabihin ko talaga na kasi magsasayang ng effort sa paggagamot. And at the same time, as we know, ako, dinidiscourage ko talaga yung kapag na-inject na ng antibiotic, definitely pag namatay, hindi sinuwerte, babaon mo na talaga. Babaon mo talaga. Again, si Doc ay napakaganda, no? Kasama niya si SB Calvin, yung advocacy nila talaga na ma-upgrade yung mga alagang kambing na mga small farmers natin dito sa Concepcion. Yun talaga ang trabaho at ginagawa ninyo. But at the same time, yun nga, para convincing naman na nagtuturo ka. Ayan, ito may ebidensya. Sariling experience. Sabi ko, initially, lahat ng tinuturo ko sa mga farmer natin, kumbaga ano yung pinaka-the best. Next, rin ako. Even veterinary ako, nag-aral ako. Dumaan din ako dun sa punto parang trial and error, which is the best practice, which is the best medicine na gagamitin. So, lahat, until now naman So, ongoing pa rin yung natin. Hindi naman sinasabing experimental, pero nag-upgrade pa tayo ng mga kaalaman natin kung ano yung mas magandang technology na pwede nating i-share sa mga farmer natin. At least swerte yung mga constituents. So, yun. Kaya pag may napansin ako sa isang lugar ng dapat ito. Pwede bang, sabi ko, tinatanong ko palagi, ano bang priority mo, sir? Yung mga kambing pa o yung mga pato or manok mo? Kasi, isa lang dapat ang matira dyan. Kung ang priority mo yung pag-aalaga ng mga manok, mga pato, sila lang muna. Hindi pwede isabay si kambing. Hindi pwede isabay si baboy. So ideally, sa pagla-livestock talaga, pag-aalaga, para maiwasan yung pagkakasakit ng mga i-maximize mo sa isang klaseng isang klaseng hayop lang. Matututukan mo. Mabibigyan mo ng tamang oras pag isang klaseng hayop lang yung alaga mo. Kasi nga yung mga mga kababayan lang natin na mga small farmers ang tinututukan nila, Doc, para magkaroon sila ng additional livelihood aside from the main farming activity na ginagawa nila. So, ganun yung recommendation. Unless yung mga malalaki, kaya nila kasi may space sila, no? Pwede nilang doon sa kabilang dulo, andun yung chicken, kabilang dulo, andun yung... Meron. Pero, Sir Buddy, sa mga commercial farms din, actually, ang practice nila isa pa rin. Iniiwasan nga yung cross-contamination ng mga sakit. So, sa kasi, tinatawag na integrated farming sa mga small farmer natin. Mahilig silang may konting manok, may konting pato, may ilang baboy. So, parang all year round, kung season ng ganito, meron silang mahihila. So, may disadvantage din pala yun. So, especially kung ikaw yung tipong seryoso. Na gusto mo talaga maging productive. Ako, pag tinatanong ko nga yung farmer, kung ano bang balak, kung ito ba yung, kung ano yung pupush through mo na pag-aalaga. Ina-explain ko talaga kung alin ang pwede niyang i-give up. So ilan po lahat ilang heads po lahat? So at the moment, actually nakapagpalabas kami ng around 30 heads for the past month lang. Kumita ka doon, Doc, kumita ka meron naman. Matagal nga lang, Sir Buddy, na yung ihintayin mo. Inintay mo yung 30 mahaba, heads. Dapat din ang PC mo. Pag dumami na yung population ng dapat may pambili ng mga feeds, pang-sustain. Nagkataon, government worker tayo kahit paano, sumasahod. So habang wala pa tayong benta. Mag-loan sa land bank. Yun, ang laking tulong actually ng mga loan. No? Kasi kung magi-start ka lang, ang laki ng gastos kung tutuusin. Kaya ako, sa mga farmer, ang sinasabi ko, nag-start din ako, nakawayan lang yung bahay na mga paleta na pinagpatong-patong. Eventually, habang nakakabenta tayo, dahil nga ang focus natin ang objective natin is mapalaki ko. Sabi ko nga palagi is na-start ko naman din, so seryosohin ko na. So Doc, ano ang target mo dito? Anong population? Masaya ka? Ako naman, time management din. Kung minsan,
kung maparami ko ng sobra to, baka mawalan naman ako ng time sa trabaho ko sa gobyerno, hindi na ako makatulong sa mga farmer. So yung makita ko lang siguro at most maximum lang na 50 heads na breeder. Okay na ako. Wow! So, plus nakakatulong tayo sa mga small goat racer natin. Okay. So 50 heads na breeder, madami rin yan, ha? Matrabaho na rin at the same time. Hindi kasi siguro maniwala, Sir Buddy, after office hour ng 5 diretso PM, ka dito. Diretso ako dito. Yun nga, tinitingnan ko isa-isa kung may pagbabago. So kung may matamlay, may ano, para maagapan. So yun din naman yung palagi kong turo sa mga So itong farm mo to ngayon, ilang tao ang tao mo dito? At the moment, dahil personally, ako rin, tumutulong din. Isa lang actually, si Jimrel lang ang nag-aalaga ko. Kasi andito ko rin. So ideally, pag ganito na siguro medyo kadami yung maalaga natin, may taga-kumpay ng damo, may taga-maintain na dito sa building. So at least dalawa. Pero since nandito naman ako rin, nakakatrabaho naman. So kaya isa muna yung nag-aalaga ko. Ayan. Okay, so nakita natin, no? Talagang convincing, maganda ang goat farming ni Doc. Ngayon ipapakita naman natin yung ano. Yung sa ano tayo, sir? Doon sa mga farmer natin na gusto nating i-upgrade. Yun yung pinahiram namin ng purebred na back naman. Ayun. Ito na yung kayo ni SB Calvin doon sa programa namin sa munisipyo. Okay. May anything else you want to share before tayo maglipat? Yun lang, no? Yung mga sobrang importante na taken for granted ng mga nag-aalaga. Napaka-importante ako, kin-observer ako dun sa mga goat racer. Ang initial na qualification para maging successful any livestock racer is hilig mo. Pag wala ka kasing hilig, nagkaroon na kunwari, nagkasakit, may namatayan ka, konting frustration, hihinto ka na. Pero since hilig mo talaga and you started as a hobby lang, so magpupurso ka, ikaw sa sarili mo, magre-research ka. So para malaman mo yung mga tamang technique sa pag-aalaga. Napaka-importante yung yung hilig. Yung hilig. Oo. Sabi nga nila maraming nag-prosper na mga ventures dahil nag-start as a hobby, as a hilig. Tama. Yan Tama, talaga. Oo. Kasi kung nakikigaya ka lang, mahirap talaga. Mahirap. Ayan. Again, ito yung program nila, Doc. So, ikaw yung first municipal vet? Oh, sir. From from private practice, tapos naging rin ako, actually animal welfare advocate. So, may hawak din ako na foundation na kung saan naglilibre kami ng veterinary services. So, may swerte naman, pinagkakatiwalaan tayo, may funding agency kami. So, may clinic din kami, malapit. So, ang ginagawa natin doon, libreng check-up sa aso't pusa. Kasama na rin yung mga livestock, may nagagawi doon sa clinic, dinadala doon sa area. Ginagawa mo pa rin yan. So, dual na napakalaging tulong niya sa munisipyo. Nagkataong taga-conception ako, kaya dito namin nilagay yung parang facility. Okay. So, together with the funds ng munisipyo, nadadagdagan ng NGO. So, sabi ko nga palagi, pag nakakausap ko yung mga farmer, napakaswerte ng mga pet owners sa livestock owners sa Concepcion dahil kami lang so far in Tarlac nagkakaroon ng regular and sustainable na libreng veterinary services. Ayan. Lilipat kasi tayo na tulay, Sir Buddy. Tatawid po tayo? Ano lang naman, hindi ko lang kung matibay na yung tulay nila. Ayan, inaabot namin yung services namin SB Calvin dito sa... Wala bang daan sa... Ayun. Sana tayong malaglag. Hindi naman siguro. Isa-isa siguro. Sige po. Isa lang. Isa-isa lang. Ito po yung ni SB. Ito yung kanyang bulugan. Bulugan. So sina Sir Fred ang beneficiary ng libreng kasta. So may mga nandyan ba yung mga kambing mo, sir? Wala.
Ay, nakagala pa. Nagkagala. Oo. Oo, yung mga para sana makita natin, yung mga existing ano mo. Pero most likely, ganyan, no? Yung Ito mga to. native pa. So, gagamitin si Silver din ang pangalan, pang-upgrade. Ilang ano na kayo, sir? Ilang years nang nagkakambing? Bali 10, mahigit na 10 years. 10. 10 years na. Pero ngayon lang ho kayo nag-upgrade. Oh. So, pag na-harvest yung tubuhan na yan, sir, ano na? Kainan na. Kainan na, pwede na. Or may Pagka ano pa rin, restriction tumutubo na pong panibagong tubo na yan, hindi na Bawal na pwede, rin. bawal na po Hindi yung pwede. ano. Pag, Pag tumubo na ulit. pag ano na, mag-agapas na nananda mo. Bye. Ang laki ni Silver. So, around ano to? Mga nasa 60 kilos. Anong pangalan niyo, sir? Ang pangalan ninyo? Sam Pineda Navarro po. Sam Pineda Navarro. Navarro. Ayan. Sir, matagal ka na nagkakambing? Matagal na, mahigit na 10 taon na. 10 taon. Yung 10 taon na yon laging native lang. Oh. Mayroon na din ang upgraded. Mahilig ka sa kambing. Hihilig mo talaga mag-alaga. Mahilig po ako. Dati po baka yung ano ko yung alaga ko O, nung nagbinata na yung mga anak ko, pinalitan ko ng kambing. Kasi ayaw na magpastol ng mga bata dahil nagbinata na Oo. Tinamad na sa sa pag-aalaga ng baka. Kasi dati hindi pa ba sila marunong manligaw. Nung naliligaw na sila, Ayaw na magpastol. Kaya tinanggal ko yung mga baka. Oo. Pinalitan ko ng Sa kambing kasi mas madali tsaka madali mong mabibenta yung mga kambing, hindi katulad ng baka. mas mahirap ibenta yung baka. Oo. Sa baka, matagal bago mo maibenta. Pero yung kambing, pagka nag 5 months na, pwede ka na magbenta. Lalo na sa native. May mga dito umiikot para bumili. Mayroon po. Oh. Tapos yung ngayon po, kasalukuyan ngayon, pagka inano mo sa Facebook, nag-ano ka, makikita nila na For sale. Pupuntahan ka na. Pupuntahan ka. Ayan, mga kakilala mo rin yan. Yung iba hindi. Talaga? Sa mga group ganyan. Oo. Mga group sa Facebook. So, madali lang magbenta ng kambing. Madali lang po. Butit na isip nyo na i-upgrade yung mga kambing niya. Para gumanda po yung mga Hindi katulad ng nung native, maliliit lang yung native. Pero kung upgraded na, siyempre lalaki lang yung bulas ng mga kambing mo. Kinumbins ka ba ni Doc? Ay, ni SB. Sir Calvin. Ni SB Calvin. Tsaka pangarap po namin talagang ng ganito. Yung upgraded. Magaganda. Yung upgraded po kasi, malalaki na yung buras ng mga kambing. Hindi katulad ng mga native, kaliliit lang. Ilan ho yung kambing niyo ngayon? Bali lahat po, pati mga bisyerong ganyan, na 50. Madami na rin Yung inahin? Yung inahin ko po, 20. Tapos may dumalaga, 4. Lahat yan, pakakastahin nyo na kay Silver? Kung ano po, siyempre kung maglalandi na po, pakakasta ko kay Silver. Gaano magtatagal si Silver sa inyo? Anong usapan ninyo nila SB Calvin? Wala man po. Basta pagka ako nang tatawag sa kanya kung sa uli na. Ano bang talagang hanap buhay ninyo? Diyan po sa tubuan. Sa tubuan din. Nagbabantay po ako ng tao. Kayo tagabantay ng mga tao. Bali ako po yung pinaka-leader nila. So sa kuwangko kayo sumusweldo? Hindi po. Sa mga taga lang, diyan sa Mabilog. Senda rin yun. Kaya lang hindi naman kuwangko. Tapos itong pagkakambing, pang nyo lang, pandagdag? Oo. Pagka po wala kaming trabaho, di ba pagka minsan walang trabaho talaga pagka tagulan. Nagbebenta kami ng kambing. Bebenta kayo. Nakaka-survive din. Malaki pong tulong talaga yung kambing sa kabuhayan namin. Marami na ako nabenta. Siguro kung hindi ko lang binibenta yung mga kambing ko, may 100 na Ngayon? Magkano isang kambing? Minsan 5,000. Yung pinaka ko 5,000, yung mga 5 months. 5,000.
Pag upgraded na yan, magkano na mabibenta yan? Mahal po. 10. Umagi na 10. Yung kasi yung mga ano ko, yung binenta ko nung minsan dito, 2 ina yan. Bali ano kong 9,000 bawat isa. Sige pa, pakawalan niyo muna diyan sa loob. Doble na ang presyo. Ito yung kulungan ng kambing niyo. Hindi pa nga po tapos yan 2 na yan. So pag kailangan niya ng pera, nakakaano kayo? Minsan pagka walang pambayad ng kuryente, kung may 5 months na lalaki, bulugan. Yun, bebenta ko. Benta mo. Pag in-announce mo, ilang araw bago makuha? Madali lang po. Agad-agad? Mga ilang araw po yan? Mga wala man 3 araw Kuha na, may pupunta ng kukuha dito. Mayroon na po. Marami po kasing bayar ngayon dito Mga taga Lapas, taga Magalang, taga Tarlac. Mayroon po sila number sa akin. Tatawag niyo sa kanila, mga buyer. Minsan pinopost ko lang sa sa Messenger. Makikita na rin nila. Galing pala Madali na pong magbenta ngayon ng kambing. Nung araw mahirap. Nung walang Facebook, malaki ba ang diferensya yung tinuturo ni Doc doon sa nakasanayan nyo? Malaki po Kasi dati pagka nagkasakit yung kambing, bahala na. Mamamatay na lang. Ganun na lang, mamamatay na lang. Nung bago po dumating dito si Doc, maraming may sakit sa mga alaga ko. 22 tayo nung Doc na. Dinatnan niya alos may sipon, may sakit. Lahat sila. Tapos nabuhay lang nung naabutan mo Doc, malala na Pero may nakasurvive pa 7 pa yung nakasurvive. So malaking tulong. Pero kasi nung kami, pagka nagasagit na yung kambing, wala na kaming alam. Ngayon Po natuto na yung mga anak ko, yung isa kong anak, marunong na mag-inject. Okay na rin po siguro. Okay na po. So okay na si Sir na farmer. May ibang farmer pa tayo. Medyo malayo-layo. On the opposite siya. Kabilang side. Pauwi. Saan ba kayo uuwi, sir, niyan? Manila. Actually, hindi nalalayo dun sa area ko. Sige po. Salamat po. Salamat po. Pero napunta dito, bata? Bata pa. Pero na yan, nasa F3 na. Malapad na yung tenga. Asan po yan? Ayun, yun yung napunta sa kanya. Ayun. Pero ito yung mga i-upgrade niya. Yan, ito yung napunta sa kanya. Okay Doc, andito tayo ngayon sa anong barangay naman to? Barangay Kulatingan. Barangay Kulatingan. Conception pa rin. Yung kanina, ang pinagalingan natin, Barangay Pando, sir. Pando. Ayan. So, nabigyan din siya ng bulugan. Na upgraded. Pero bata pa. Pero ayan siya. Ito. Itong so pang-upgrade ng mga native native na kambing ni Sir Robert. Sir Robert. Hey, hello Sir Robert. Magandang hapon po. Basta po kayo. Marami rin ho kayong kambing. Marami. Bali ilan na Sir yung Ito po ata, meron ng 30 po. 30. Ayun yun yung bulugan. Ayun siya. Yun pala. Yun. Agribusiness si Sir. Ano ko kayo sa Facebook Pina-follow. Sa YouTube at saka sa Facebook. Ito ngayon yung sarili po namin, nasa mga 30 po. May alaga pa kami ito, at alaga. Paalaga. Maliban sa inyo, may paalaga pa. Pero nag-umpisa po akong sir, 2004. Nag-aaral pa lang ng agriculture ng anak ko. Noon, marami po yun. Umabot ng 100. Natapos po yung
anak, kayong bata, natapos din yung kambing. Nabenta. Sila yung nagagamit. Yan ang ginagamit mo. Pang ano, Ito naman pang po, tustos. kaya po lumitaw uli yan dahil sa mga po ko. Naman. Yan, nag-aano na nga po kami sir. Ano na, siksikan na po dyan. Nag-expand na. Maganda po yung kambing sir. Ako, ano ko yun yung anak ko talaga na agriculture. Ano po yun Animal science aga. Halos karamihan po, dyan lang galing yung ano ko. Ang pinapaaral nyo, kambing lang. CLSU pa yun sir. Ano siya mamura po yung ano doon. Saka yung mga pabahay. Naka-interest po ako dyan, 2008, tapos bumili ako ng, 2004, tapos bumili ako ng mga 17. Basta napadami namin. Natapos yung bata, natapos din yung Asa na pa yung anak nyo ngayon? ando na po, nagtatrabaho. Maganda po yan, magandang kita dyan. Kaya lang siya ang problema rito, yung mga kasamahan ko. Binibenta na dahil ayun, nag-aayos na sa bukid. Kaya ako naman po, sanay ako sa ganyan. Nag-uusap nga po kami sir, pag nakaano ko ng mais, hiram ako ng cedar niya, papalitan ko Gagawa na silage. upahan ko na lang ng ano, mais. Ang mahirap lang po sa ganyan sir, kagaya po niya. Napapalayo. Hindi po nila alam yung pagpapakain ng mga ganyan. Mga Madre de Agua, ganyan. Opo. Madre de Agua. Nagtanim mo kayo ng panani, ng ano yan? Bumili po ako na niya sa online lang. Meron din ako rito. Napadami na siya. Kailan kayo pinahiram ni SB. SB? Nakakalimutan ko na po kung ano yan. Bago pa lang po yan sir. Oo. Parang mahigit sa buwan. Yung sa kanila, bali permanent na sir. Yung permanent, bigay na hindi sa na inyo. ibabalik yon. So, yun nga, ang programa namin after 2 years, pag upgraded na lahat ng mga inahin, so papalitan ng either na pure breed na Anglo or pure breed na Boer na. Ulit. Bibigyan nyo sila ulit. Bigyan ulit. So, kung sino yung magiging magaling mag-alaga, successful. At saka po ang maganda niyan sir, yung sa gobyerno, may ayuda sila na yan, katulad po ng mga gamot. Mahal po ang gamot ngayon. Yan, bawat buwan, nag-ano po sila. Nagbibisit, Bibisita po nag-health nila. check kami. Na ano po ngayon, natututukan mo, hindi katulad nung nakaraan. Tututukan Maganda po yung ngayon. partner po ng ano, farmer at saka ng government ngayon. Madala si SB Calvin dito. Opo. At saka si Doc. Opo. At least improvise na ano, sir. Pero pwede naman. Ako nag-start lang din ako sa kawayan. Ganito. Oo. Eventually, pag dumadami na yung alaga ni sir, nakakabenta, pwede na siya gumawa ng mas malaking kulungan. Pero for the meanwhile, pwede naman. Buti nga sir, meron ganyan. Kamamahal ngayon sir ng bulo. Mahal. Meron po akong order niyan. 6 na buwan. Nasa 15. Mahal na. Ano lang Lalo yun, na sir, kung hindi pa naman talaga hindi pa pure breed. Dito merong ibinibigay sa akin, yung Dapol 24. Wala naman akong ganong kalaki sir. Kaya buti po may programang ganyan. Pagkatapos ng hybrid na yan, tatanim kami ng yung ano lang, yung dati nating mais. Lupa nyo po ito? Opo, yun siya sa amin. Naman pala eh. Kahit na ano lang, 1 hektarya lang. Noon po kasi ang ginagawa ko sa mais, gaganon lang namin dahil wala kami siyempre. Chinachap-chap pa. Tapos si bibilan, pagdating ng tagulan yun, papakain mo, lagyan mo lang ng konting darak, saka molasses. Ngayon, nagsa-silage na kaya? Hindi pa sir, meron pa lang kaming mabulok labat. Ilang grams. Kailangan linisan. At doon po tayo. Kalimitan po sa mga backyard yan ang hindi po nila alam. Eh, mga ganyang silage. paraan, Opo. Saka Kanino nyo natutunan yan? Yan po, isa po sa kanila. Tapos Kaya yung Doc. sa ano po, sa mga nasa YouTube. Pero po yung parang ibibilad mo, tapos kami na po yun. Sarili Saka po nyong- sa mga, merong ano dyan eh. Tawag po sa amin yung giik. Ito, napapakain ko po ng giik pagdating ng ano. Ano rin sir, malaki din yung tulong.
Ano ba mga madalas binibigay sa inyo? Yun nga po, Ni yung SB. gamot. Yung gamot po, tsaka pampurga, yan. Gamot, pampurga. Tsaka po yun. Kabisado niya na pag may mga sakit, alam niya na. Opo po. O tawag ka kay Doc, Pagka po, halimbawa, yung nagkakasipon po, yung ganyan. yung malala. Oo, malala. Pero po yung ano lang, kami na lang po. Mga simple lang. Oo. Yung kambing naman po, pagka walang sakit yan eh. Pero lang yung pagka pumasok yung, Tagulan. oo, tagulan. Tsaka po yung halimbawa, yung malalang sakit sir, yung nagagaling sa ibang bansa. Pero awa po ng Diyos, wala pang ganyan dito sa amin nangyari. Ang karaniwan nararanasan po namin yung pag nagbo-bloat yun. Parang karaniwan na po. Nagbo-bloat, yung lumalaki yung Karaniwan tiyan. na po sa ano yan eh. Ano sa bang kambing. cause nun? Sabi po nila yung murang masyado na pakain, damo. Nung pong nag-umpisa ako, tapos nakapasok sa small ruminant ng anak ko, yun ang sinabi niya. Iwasan yung masyadong... Small ruminant sa Opo. CLSU? Opo. Iwasan po yung masyadong mura na diko. Ano, nag-practicum siya doon? Hindi po. Opo, nag-practicum siya. Matagal po siya doon. Kina Doc Neil? Maganda yan, sir, kung tututukan lang ng mga tao. Makakatulong po yan. Kaya ako, matanda na ako, kaya ako po naisip uling magbalik ng kambing. Yung mga apo ko. Para? Yung apo ko po, sa susunod, college na eh. At least, papaaral na naman. opo, at least po, makakatulong yan eh. Imagine niyo po ha, nakapagpapaaral si sir ng college dahil sa kambing. Yung pinangganuhan ng balatong, munggo. Sabi nga ni SB Calvin. Opo. Sabi niya, hindi na rin po siya kukuha dito, kami na lang. Siya, lalayo na siya, may sasakyan po siya eh. Kayo na lang. Opo. Ayan, okay po. Maraming Ay, opo. salamat po. Thank you, sir. Opo. Maganda po yung tulong ngayon ng nung municipal. SB. Opo, lalong-lalo na po ngayon. Kasi noon po, hindi pa hiwalay yung sa kanila. Mau. At saka, ano yung office mo, Doc? Municipal Vet Office. Yan, hindi po Municipal hiwalay. Vet Office. Dati, under agriculture, Oo. hindi kami nakakapag-budget ng gamot sa livestock. Nakafocus kami sa mga crops. So wala talagang kahit nandun ako, either mag-reseta ako sa farmer kung may pambili, or yun. Ganun Pahirapan lang. ngayon, readily may available kami gamot. Basta Lunes hanggang Biyernes, sir. Ang ganda. Noon, hirap na hirap ka eh. Ngayon po hindi. Kahit doon po sa mga bata Ramdam niya lang talaga. Ramdam Opo, niya sir. talaga yung... Sana po kakaiba. magtagal yan, sir. Tuloy-tuloy naman, sir. Matagal na rin ako nagkakambis, sir. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan na programa eh. Talaga. Opo, yung iniwalay po nila rin yung vet, sa veterinary. Maganda po yung programa nila ngayon. Meron ka ng katulong, may doktor ka pa. Pag nagkamali ka pa, problema. Opo. Ikaw na problema talaga na. Nasa kapabayaan na yun, sir. Pag gano'n. Kapabayaan na yun. Sige, sir. Ay, opo, maraming salamat po. Apo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.